Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang umihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes Santo. Tinatawag nating Semana Santa at ang tawag din natin mga mahal na araw. Mahal, no? Sabihin nyo nga, mahal. So, ikaw ba ay galante o kuripot? Kasi kapag kuripot, laging titingnan yung presyo, di ba, no? Pero kung galante, saka na yung presyo. Maganda ba? Okay ba yung quality? Wag nagustuhan mo, kahit mahal, sige, tuloy. Kaya no, pinagninilayan natin at muli pinapaalala sa atin, mahal ang mga araw na ito. Makikita din natin yan sa ating sa Ebanghelyo. Biriin nyo, gumamit si Maria ng napakamahal na pabango. Kinumpyut ni Judas, sabi pwedeng 300 denaryo. Marami yun, malaki yun. Pero mahal na araw dahil walang katumbas na halaga ang ipapakita ni Jesus na pagmamahal sa atin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ni Jesus. At narinig natin, sabi 6 na araw bago ang Paskwa. 6 na araw bago ang Paskwa. At anong mangyayari? Pagdating ng Biyernes Santo, mamamatay si Jesus. So, ilang araw na lang, mamamatay na si Jesus. Kung kaya, yung pagkilos ni Maria, dapat nating matutunan yung aral na ibinibigay dito. Kaya nga mahal na araw, kailan mo ibibigay yung mahalaga at mahal sa mga taong mahal mo din. Kaya minsan po,
kapag meron tayong mga burol, di ba, no? Napapansin niyo ba? Kapag mayroong mga burol, di ba, parang ang garbo-garbo. Ang dami-daming bulaklak, di ba? Iba't iba pa yan. May mga hugis pa yan. May orchids at pagamisan. Halos araw-araw kailangan palitan hanggat hindi na ililibing kasi ayaw natin nakikita na hindi fresh ang bulaklak. At minsan, no, pag medyo may kaya, may pa-catering pa yan. Gabi-gabi may catering yan. Although sa probinsya talaga, mayroong nag-aambaga ng magkakapitbahay, may pakain talaga. Pero pag sa atin, big time na yung may catering. Pero kung medyo nasa lower class tayo, araw-araw, mayroong pasopas, may palugaw, may pakain. At yung classic na ginagawa natin, mayroon ding biko, lumpia, menudo, doon sa ibabaw ng kabaong. Di ba na? Ginagawa niyo ba yon? Kasi sabi, no, ito yung mga paborito ng mga namatay. Minsan nga, mayroon pang yosi, mayroon pang alak. Kasi, di ba? Pero yung tanong, bakit nung nabubuhay pa, hindi mo binigyan ng bulaklak? Bakit nung nabubuhay, hindi mo binigyan ng makakain? Pag nagre-request nga ng matamis na bao, pagagalitan mo pa. Bawal sa iyo yan. Di ba? Pinagagalitan ng mga anak, lalo na kung yung mga magulang matatanda na. Kapag nagre-request, anak na ang nagagalit sa magulang. Pero pag namatay na, ay talagang buhos, di ba? Magandang damit, nasisirain din lang naman, hahatiin din yung likod. Di ba? Yung katotohanan na si Maria, hindi niya hinayaan, na parang hindi niya tinipid si Jesus. Hindi na pinanghinayangan. Kasi nga, ilang araw na lang naman, di ba? Ilang araw niya na lang makakasama dito sa mundong ito si Jesus, ang kanyang minamahal na kaibigan, ang tumulong sa kanya, ang tumulong sa kanila na muling mabuhay si Lazaro. Kaya habang buhay pa, talagang pinaghanda ng hapunan, pinakain. Kasi mahirap lagi yung nasa huli na, di ba? Iiyak ka na lang kasi maraming bagay kang hindi ibinigay nung siya ay nabubuhay pa. Minsan nga, nag-aaway-aaway pa yung mga kaanak. Kasi gusto natin maging ibigay ng todo-todo. No? Lahat ibigay. Kailangan maging maganda yung burol. Hindi naman na na-appreciate ng patay yun. Huwag kayong matakot. Hindi na-appreciate ng patay yun. Kasi wala nang pakiramdam yun. Wala nang kamulatan yun. Sa mga buhay, doon natin ibigay. So ngayon pa lang, isipin mo na rin. No? Huwag mo nang hintayin mamatay. Bigay mo na ngayon pa lang. Pero nasa sa inyo pa rin kasi lagi naman tayong, ang gusto natin, laging nasa huli ang pagsisisi. Kung magdadamutan mo ngayon, wala nang magagawa yan. Kahit ikaw pa sumagot ng burol, ng libing, ng pakain araw-araw, wala na yan. Kasi ang kailangan, yung nabubuhay. Kaya ngayon pa lang, no? Sabi nga ni Jesus, etong panahong ito, para sa kanya ito, napakaraming araw, para ka mamasyal, para ka mag-swimming, para ka magbakasyon. Ang dami-daming araw dyan. Ito, dito ka muna. Mahal na araw na. Yun nga lang, sa kasawihang palad, marami ang kailangan pa rin pumasok ng trabaho kasi hindi pa nagde-declare ng holiday. Kasi isasagad pa. Minsan nga, Biyernes Santo na, di ba? O kahit half day lang.
Di ba? Sinasagad talaga natin. Pero muli ha, sino ang higit na nawawalan? Tayo din. So, kaya sana po, no, pag-isipan na rin natin, ha? Mayroong mga tao sa paligid natin, mga taong kasama mo sa bahay, any moment, anytime, pwedeng mawala yan. Kaya ngayon pa lang, iparamdam na, ibigay na ang mga dapat na ibigay na magpapasaya sa Kanya. Amen?